Mga kaganapan sa huling araw Kabanata 5, Debosyonal na buhay ng nalabi. Isang dalawahang buhay sa panahong ito, bago ang ikalawang pagparito ni Kristo sa mga ulap ng langit, ang gawaing gaya ng kay Juan Bautista ay dapat gawin. Tumawag ang Diyos ng mga tao na maghahanda ng mga tao upang tumayo sa dakilang araw ng Panginoon. Upang makapagbigay ng mensahe tulad ng ibinigay ni Juan, dapat tayong magkaroon ng espiritual na karanasan tulad ng sa kanya. Ang parehong gawain ay dapat gawin sa atin. Dapat nating tingnan ng Diyos, at sa pagmamasid sa Kanya ay nawawala ang paningin sa sarili. Ang pakikipag-isa sa Diyos ay magpaparangal sa pagkatao at sa buhay. Ang mga tao ay kukuha ng kaalaman tungkol sa atin, tulad ng sa mga unang disipulo, na tayo ay kasama ni Hesus. Magbibigay ito sa manggagawa ng kapangyarihang walang ibang maibibigay. Sa kapangyarihang ito ay hindi niya dapat payagan ang kanyang sarili na pagkaitan. Dapat tayong mamuhay ng dalawang bahagi, isang buhay ng pag-iisip at pagkilos, ng tahimik na panalangin at same time na gawain. Ang panalangin at pagsisikap at panalangin, ang magiging negosyo ng iyong buhay. Dapat kang manalangin na para bang ang kahusayan at papuri ay para sa Diyos, at ang paggawa na parang ang tungkulin ay iyong sarili. Walang taong ligtas sa isang araw o isang oras na walang panalangin. Siya na walang ginawa kundi ang manalangin ay malapit ng tumigil sa pagdarasal. Matatag na nakaugat kay Kristo. Darating ang bagyo, ang unos na susubok sa pananampalataya ng bawat tao kung anong uri ito. Ang mga mananampalataya ay dapat na ngayong matatag na nakaugat kay Kristo, kung hindi, sila ay may ligaw ng ilang yugto ng pagkakamali. Makabubuting gumugol tayo ng isang oras na pinag-isipan bawat araw sa pagmumuni-muni sa buhay ni Kristo. Dapat nating kunin ito ng punto sa punto at hayaang maunawaan ng imahinasyon ng bawat eksena, lalo na ang mga pagsasara. Ang tanging depensa laban sa kasamaan ay ang pananahan ni Kristo sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang katwiran. Maliban kung tayo ay lubos na nakaugnay sa Diyos, hindi natin kailanman malalabanan ang hindi banal na mga epekto ng pagmamahal sa sarili, pagpapakasaya sa sarili, at toksong magkasala. Maaari nating iwanan ang maraming masasamang ugali, para sa oras na mahiwalay tayo kay Satanas. Ngunit kung walang mahalagang kaugnayan sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsuko ng ating sarili sa Kanya sandali sa bawat sandali, tayo ay madaraig. Kung walang personal na pagkakakilala kay Kristo, at isang patuloy na pakikipag-isa, tayo ay nasa awan ng kaaway, at gagawin ang Kanyang utos sa wakas. Si Kristo at siyang napako sa krus ay dapat na maging tema ng pagmumuni-muni, ng pag-uusap, at ng ating pinakamasayang damdamin. Hinubog ng Espiritu Santo, kailanman ay hindi malalaman ng puso ng tao ang kaligayahan hanggang sa ito ay isusuko na hubugin ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ay umaayon sa binagong kaluluwa sa huwaran, si Jesu Kristo. Sa pamamagitan ng impluwensya nito, ang pagkapuot laban sa Diyos ay napalitan ng pananampalataya at pag-ibig, at ang pagmamataas sa pagpapakumbaba. Nakikita ng kaluluwa ang kagandahan ng katotohanan, at si Kristo ay pinarangalan sa kahusayan at pagiging perpekto ng pagkatao. Walang udyok ng ating kalikasan, hindi isang kakayahan ng pag-iisip o isang hilig ng puso, ngunit kailangang, sa bawat sandali, sa ilalim ng kontrol ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ang nagliliwanag sa ating kadiliman, nagpapalam sa ating kamangmangan, at tinutulungan tayo sa ating sari-saring pangangailangan. Ngunit ang isip ay dapat na patuloy na lumalabas sa pagsunod sa Diyos. Kung ang kamunduhan ay pinahihintulutang pumasok, kung wala tayong pagnanais na manalangin, walang pagnanais na makipag-usap sa Kanya na siyang pinagmumulan ng lakas at karunungan, ang Espiritu ay hindi mananahan sa atin. Ang pangangailangan ng pag-aaral ng Biblia. Walang nababagong puso ang mapapanatili sa isang kalagayan ng tamis ng walang pang-araw-araw na paggamit ng asin ng salita. Ang banal na biyaya ay dapat matanggap araw-araw, o walang taong mananatiling magbabalik loob. Hayaang patunayan ng salita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Hawakan ng mahigpit ang buhay na patuto ng katotohanan. Magkaroon ng pananampalataya kay Kristo bilang isang personal na tagapagligtas. Siya ay naging at kailanman magiging ating bato ng mga panahon. Ang mga Kristiyano ay dapat na maghanda para sa kung ano ang malapit ng masira sa mundo bilang isang napakalaking sorpresa,
at ang paghahandang ito ay dapat nilang gawin sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsisikap na iayon ang kanilang buhay sa mga tuntunin nito. Walang iba kundi yaong mga nagpatibay ng isipan ng mga katotohanan ng Biblia ang tatayo sa huling malaking labanan. Tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng banal na kasulatan at nakatanggap ng pag-ibig sa katotohanan ang mapangangalagaan mula sa makapangyarihang maling akala na bihag sa mundo. Kailangang maunawaan ng ating mga tao ang mga orakulo ng Diyos, kailangan nilang magkaroon ng sistematikong kaalaman sa mga alituntunin ng inihayag na katotohanan, na angkop sa kanila para sa kung ano ang darating sa mundo at maiwasan ang mga ito na madala ng bawat hangin ng doktrina. Italaga ang banal na kasulatan sa memorya. Maraming beses sa bawat araw na mahalaga, gininto ang mga sandali ay dapat italaga sa panalangin at pag-aaral ng mga kasulatan, kung ito ay para lamang mag-commit ng isang teksto sa memorya, na ang espiritual na buhay ay maaaring umiral sa kaluluwa. Ang mahalagang salita ng Diyos ang pamantayan para sa mga kabataang magiging tapat sa hari ng langit. Hayaang pag-aralan nila ang kasulatan. Hayaang itala nila ang bawat teksto sa memorya at magkaroon ng kaalaman sa sinabi ng Panginoon. Bumuo ng pader ng mga banal na kasulatan sa paligid mo, at makikita mo na hindi ito masisira ng mundo. Itatak sa alaala ang mga banal na kasulatan, at pagkatapos ay ihagis pabalik kay Satanas kapag siya ay dumating kasama ang kanyang mga tukso, na susulat. Ito ang paraan na hinarap ng ating Panginoon ang mga tukso ni Satanas, at nilalabanan sila. Isabit sa bulwagan ng alaala ang mahahalagang salita ni Kristo. Ang mga ito ay dapat pahahalagahan ng higit sa pilak o ginto. Magtabi ng isang bulsang Biblia habang nagtatrabaho ka, at pagbutihin ang bawat pagkakataong italaga sa alaala ang mahahalagang pangako nito. Darating ang panahon na marami ang mawawala ng nakasulat na salita. Ngunit kung ang salitang ito ay nakalimbag sa alaala, walang sino man ang maaaring kumuha nito sa atin. Pag-aralan ang salita ng Diyos. Itatak sa alaala ang mahahalagang pangako nito upang, kapag nawalan tayo ng ating mga Biblia, maaari pa rin nating taglayin ang salita ng Diyos. Apokalipsis 14 na isang angkla sa bayan ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, tungkulin nating alamin ang buong kahulugan ng una, pangalawa, at pangatlong mensahe ng mga anghel. Ang lahat ng ating mga transaksyon ay dapat na naaayon sa salita ng Diyos. Ang una, pangalawa, at pangatlong mensahe ng mga anghel ay lahat ay nagkakaisa at inihayag sa 14 na kabanata ng Apokalipsis mula sa 6 na talata hanggang sa wakas. Marami sa mga yamakap sa 3 mensahe ay hindi nagkaroon ng karanasan sa 2 dating mensahe. Naunawaan ito ni Satanas, at ang kanyang masamang mata ay nasa kanila upang ibagsak sila, ngunit itinuturo sila ng 3 anghel sa pinakabanal na lugar, at ang mga may karanasan sa mga nakaraang mensahe ay itinuturo sa kanila ang daan patungo sa makalangit na santuwaryo. Marami ang nakakita ng sakdal na tanikala ng katotohanan sa mga mensahe ng mga anghel at malugod na tinanggap ang mga ito sa kanilang pagkakasunod-sunod, at sumunod kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya sa makalangit na santuwaryo. Ang mga mensaheng ito ay kinakatawan sa akin bilang isang angkla sa mga tao ng Diyos. Ang mga nakauunawa at tumatanggap sa kanila ay may iwasang matangay ng maraming maling akala ni Satanas. Turuan ang isip na maniwala sa salita ng Diyos. Yaong mga nakadarama ng kalayaan na magtanong sa salita ng Diyos, mag-alinlangan sa lahat ng bagay kung saan mayroong anumang pagkakataon na maging hindi naniniwala, ay makikita na mga ngailangan ng matinding pakikibaka upang magkaroon ng pananampalataya kapag dumating ang problema. Halos imposibleng madaig ang impluwensyang nagbibigkis sa isipan na naturuan sa linya ng kawalan ng pananampalataya, dahil sa ganitong paraan ang kaluluwa ay nakatali sa bitag ni Satanas at nagiging walang kapangyarihan upang basagin ang kakilakilabot na lambat na hinabi ng palapit, ang kaluluwa. Sa pagkuha ng isang posisyon ng pagdududa, ang tao ay tumatawag sa kanyang tulong sa mga ahensya ni Satanas. Ngunit ang tanging pag-asa ng isang taong napag-aralan sa linya ng kawalan ng pananampalataya ay ang mahulog lahat ng walang magawa sa tagapagligtas at, tulad ng isang bata, isuko ang kanyang kalooban at ang kanyang paraan kay Kristo upang siya ay mailabas sa kadiliman tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Ang tao ay walang kapangyarihan na mabawi ang kanyang sarili mula sa patibong ni Satanas. Siya na tinuturuan ang kanyang sarili sa linya ng pagtatanong, pagdududa, at pagpuna ay nagpapalakas sa kanyang sarili sa pagtataksil.
Paghahanda para sa mga pagsubok sa hinaharap. Ang mga lingkod ni Kristo ay dapat maghanda ng walang tiyak na pananalita na ihaharap kapag dinala sa pagsubok para sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang paghahanda ay dapat gawin araw-araw, sa pag-iingat sa kanilang mga puso ng mahahalagang katotohanan ng salita ng Diyos, sa pagkain ng turo ni Kristo, at sa pamamagitan ng panalangin na nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos, kapag dinala sa pagsubok, ipapaalaala ng banal na espiritu sa kanila ang mismong mga katotohanan na aabot sa puso ng mga darating para makinig. Ipapakislap ng Diyos ang kaalamang natamo sa pamamagitan ng masigasig na pagsasaliksik ng kasulatan sa kanilang alaala sa mismong oras kung kailan ito kinakailangan. Kapag dumating na ang panahon ng pagsubok, may mga taong nangangaral ngayon sa iba na makikita, sa pagsusuri sa mga posisyong hawak nila, na maraming bagay na hindi nila maibibigay na kasiya siyang dahilan. Hanggang sa gayon na subak ay hindi nila alam ang kanilang malaking kamangmangan. At marami sa iglesia ang nagpapawalang sala na nauunawaan nila ang kanilang pinaniniwalaan, ngunit, hanggang sa lumitaw ang kontrobersya, hindi nila alam ang kanilang sariling kahinaan. Kapag nahiwalay sa mga may katulad na pananampalataya at napilitang tumayong mag-isa upang ipaliwanag ang kanilang paniniwala, magugulat silang makita kung gaano kalituhan ang kanilang mga ideya kung ano ang kanilang tinanggap bilang katotohanan. Kontrolin ang moral powers. Ang kakayahang magbigay ng dahilan para sa ating pananampalataya ay isang magandang tagumpay, ngunit kung ang katotohanan ay hindi lalampas dito, ang kaluluwa ay hindi kailanman maliligtas. Ang puso ay dapat nadalisean mula sa lahat ng moral na karumihan. Iilan lamang ang nakakaalam na isang tungkulin na kontrolin ang kanilang mga iniisip at imahinasyon. Mahirap panatilihing nakatutok ang walang disiplina sa mga paksang kumikita. Ngunit kung ang mga kaisipan ay hindi wastong ginagamit, ang relihiyon ay hindi maaaring umunlad sa kaluluwa. Ang pag-iisip ay dapat na abala sa mga sagrado at walang hanggang bagay, kung hindi ay pahalagahan nito ang walang kabuluhan at mababaw na kaisipan. Parehong ang intelektual at moral na kapangyarihan ay dapat na disiplinado, at sila ay lalakas at mapabuti sa pamamagitan ng ehersisyo. Lubhang kailangan nating hikayatin at linangin ang dalisay, malinis na kaisipan, at palakasin ang moral na kapangyarihan sa halip na ang mas mababa at makalaman na kapangyarihan. Tulungan tayo ng Diyos na magising mula sa ating mga gana sa sarili. Ang halimbawa ni Enoch. Si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos 300 taon bago ang kanyang pagsasalin sa langit, at ang kalagayan ng mundo noon ay hindi higit na kanais-nais para sa pagiging perpekto ng Kristiyanong katangian kaysa ngayon. At paano lumakad si Enoch na kasama ng Diyos? Tinuruan niya ang kanyang isip at puso na madama na siya ay nasa harapan ng Diyos, at kapag nasa kalituhan ang kanyang mga panalangin ay umaakyat sa Diyos upang ingatan siya. Tumanggi siyang gawin ang anumang landas na makakasakit sa kanyang Diyos. Patuloy niyang iniingatan ang Panginoon sa harap niya. Manalangin siya, ituro mo sa akin ang iyong daan, upang hindi ako magkamali. Ano ang iyong kasiyahan tungkol sa akin? Ano ang gagawin ko para parangalan ka, aking Diyos? Sa gayon ay patuloy niyang hinuhubog ang kanyang paraan at landas alinsunod sa mga utos ng Diyos, at siya ay may ganap na pagtitiwala sa kanyang makalangit na Ama, na siya ay tutulungan siya. Wala siyang sariling pag-iisip o kalooban. Ang lahat ng ito ay lubog sa kalooban ng kanyang Ama. Ngayon si Enoch ay isang kinatawan ng mga nasa lupa kapag si Kristo ay dumating, na isasalin sa langit ng hindi nakakakita ng kamatayan. Si Enoch ay nagkaroon din ng mga tukso tulad natin. Siya ay napaliligiran ng lipunan na hindi mas magiliw sa katwiran kaysa sa nakapaligid sa atin. Ang kapaligiran na kanyang hininga ay may bahid ng kasalanan at katiwalian na katulad ng sa atin, ngunit namuhay siya ng isang kabanalan. Siya ay hindi nadungisan ng mga kasalanang namamayani sa kapanahunan kung saan siya nabubuhay. Kaya't naway manatili tayong dalisay at hindi nasesira. Alalahanin ang nagdaang mga pagpapala ng Diyos. Sa pagbabalik tanaw sa ating nakalipas na kasaysayan, sa paglakbay sa bawat hakbang ng maaga sa ating kasalukuyang katayuan, masasabi ko, purihin ang Diyos. Habang nakikita ko ang ginawa ng Panginoon, napuno ako ng pagkamangha, at may pagtitiwala kay Kristo bilang pinuno. Wala tayong dapat ikatakot para sa hinaharap, maliban sa pagkalimot natin sa paraan ng pag-akay sa atin ng Panginoon, at sa kanyang pagtuturo sa ating nakaraang kasaysayan.
Isang oras para sa seryosong pagninilay. Kung mayroon mang panahon na ang seryosong pagmumuni-muni ay nagiging bawat isa na may takot sa Diyos, ngayon na, kapag ang personal na kabanalan ay mahalaga. Ang pagtatanong ay dapat gawin, ano ako, at ano ang aking gawain at misyon sa panahong ito? Saang panig ako nagtatrabaho, sa panig ni Kristo o sa panig ng kaaway? Hayaang magpakumbaba ang bawat kaluluwa ngayon sa harapan ng Diyos, dahil tiyak na nabubuhay tayo sa dakilang araw ng pagbabayad sala. Ang mga kaso kahit ngayon ng marami ay dumaraan sa pagsusuri sa harap ng Diyos, sapagkat sila ay matutulog sa kanilang mga libingan ng kaunting panahon. Ang iyong pananalig ay hindi ang iyong garantiya sa araw na iyon, ngunit ang estado ng iyong pagmamahal. Nalinas ba ang templo ng kaluluwa sa karumihan nito? Ipinagtatapat ba ang aking mga kasalanan at nagsisisi ba ako sa kanila sa harap ng Diyos, upang sila ay mabura? Masyado bang mataas ang pagpapahalaga ko sa sarili ko? Handa ba akong gumawa ng anuman at bawat sakripisyo para sa kadakilaan ng kaalaman kay Jesu Kristo? Nararamdaman ko ba sa bawat sandali na hindi ako sa akin, ngunit pag-aari ni Kristo, na ang aking paglilingkod ay sa Diyos, na kung saan ako ay? Dapat nating tanungin ang ating sarili, para saan tayo nabubuhay at nagtatrabaho? At ano ang magiging kahihinatnan ng lahat ng ito? Pamumuhay na may sanggunian sa araw ng paghuhukom. Nagtatanong ako sa aking isipan, habang nakikita ko ang mga tao sa ating mga lungsod na nagmamadaling magparot-par ito sa negosyo, kung naisip ba nila ang araw ng Diyos na makatarungan sa atin. Bawat isa sa atin ay dapat na namumuhay na may kinalaman sa dakilang araw na malapit nang dumating sa atin. Hindi natin kayang mabuhay nang walang pagtukoy sa araw ng paghuhukom, sapagkat bagaman matagal nang naantala, ito'y malapit na, sa pintuan, at nagmamadaling mainam. Ang trumpeta ng arkanghel ay malapit nang gugulatin ang mga buhay at gisingin ang mga patay. Handa sa pagbabalik ni Kristo kung wala tayong kasiyahan ngayon sa pagmumuni-muni ng mga bagay sa langit, kung wala tayong interes sa paghahanap ng kaalaman sa Diyos, walang kaluguran sa pagmamasid sa katangian ni Kristo, kung ang kabanalan ay walang pang-akit para sa atin, makatitiyak tayo na ang ating pag-asa sa langit ay walang kabuluhan. Ang perpektong pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos ay ang mataas na layunin na palaging nasa harapan ng Kristiyano. Gustong-gusto niyang magsalita tungkol sa Diyos, tungkol kay Jesus, sa tahanan ng kaligayahan at kadalisayan na inihanda ni Kristo para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang pagninilay-nilay sa mga temang ito, kapag ang kaluluwa ay nagpapakabusog sa pinagpalang mga katiyakan ng Diyos, ang apostol ay kumakatawan sa pagtikim ng mga kapangyarihan ng daigdig na darating. Kung tama ka sa Diyos ngayon, handa ka kung darating si Kristo ngayon. Dito nagtatapos ang Kabanata 5. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.